Ngayon, sa number 7, no? Ito, pinag-usapan dito is yung uplift, no? Uplift pressure at a point, sabay uplift force per unit. Pero, meron dito hydraulic conductivity sa x-axis and z-axis. Hindi pa ito natuturo ni sir, no? Kasi ang tinuturo niya pa lang, no, is equal yung sa z-axis and x-axis at yung k hydraulic conductivity natin, no? Equal yon. So, in this case, hindi siya equal, no? So, let's compute, no? Paano ba to? Yung uplift pressure at C. Dali lang to, no? Ang formula natin dito ay, kung natin gagawin dito is hanapin, no, yung differential drop, no? So, paano yun? Etong, ano, yung difference niya, no? Hanapin natin, no? Yung difference, no? Kumbaga yung, kung ano yung energy loss per tama niya sa equipotential line. Diba? Ganun yun. So, ang gagawin natin dito is, etong 12, no? Yung elevation ng tubig dito at yung elevation ng tubig dito, no? From upstream to downstream. Kung mapapansin natin na ang upstream dito na tubig ay may elevation with respect to the ground datum, no? Na 12. At dito sa downstream natin, no? Kung saan yung low energy, no? Dito pupunta yung mga tubig, no? Is 0, no? From the datum. Walang elevation yung tubig natin dito. So, ang magiging difference natin dito is 12. So, 12 siya. Tapos, di ba may formula tayo nga na, ayan. Ito yung differential head. Sabay ito, i-multiply daw yan siya sa number of drops in head. Ito number of drops in head, paano ba ulit bilangin yung tama ng flow sa equipotential line na mag-i-start dito sa surface, no, sa ground surface. So bilangin natin, no. 1 2 3 4 5 6. So 6 pala to. 6. Etong kukunin natin, no, yung drop niya per tama, no. So i-divide mo lang to sa 6. Makukuha mo na yung delta na H, no, delta head. So ayun, ano to, 2, di ba? 2. So ano naman meron diyan kung 2 yan? So alam na natin na kada tumatama siya, no, sa equipotential line is nababawasan, no, ng 2. Ang bawas is 2. So ayun, ang problema, pinapakuha yung uplift pressure at C in this point. So ang gagawin natin dito, no, uplift pressure, paano ba kunin yung pressure? P is equal, pressure is equal to what? Gamma ng water, H. Etong H is yung total head sa C. Sabay multiply mo siya sa gamma ng water, makukuha mo yung pressure. So ayun, kukunin natin yung head sa C. So head sa C is equal to 12 plus, tandaan nyo, meron, nasan ba si C? Nasan siya? Nandito, no, andito yung paanan, no, ng dam natin, no, andito, nung where, no, nandyan. So dadagdag siya ng 2 yung ano mo, elevation mo, kaya magiging 14, no. 12 plus 2, no, ima-minus mo yan sa ilang beses, sa tatlo, ay, no, 1, 2, 3, di ba? Tatama siya dito. Tatlong beses mo siya ma-minus sa, tatlong beses mo siya babawasan ng 2, no, kada kasi tama is 2. So yan. So ang magiging sagot mo dito is
14 minus 3 times 2. 8, no? 8, no? Ano yung 8 na yan? 8 meters yan, no? Sabay ito, yung pressure is equal to gamma ng water, no? 9.81 kilonewton per meter yan, no? I-multiply mo sa 8 meter, kaya magiging kPa, no? Pressure sa C, no? Is equal to times 9.81. 78.48. 78.48 kPa, di ba? Tama-tama. Ngayon, para sa B, yung compute the uplift force per unit length. Etong uplift force per unit length is area lang, no? Nung diagram natin dito, no? Pero in this case, magkakaroon tayo ng diagram na trapezoid, di ba? Trapezoid yan, di ba? Ayun, no? Ganyan, no? Di ba? Magkakaroon ka na ganyang area. So, ang gagawin mo rito, hanapin mo yung mga uplift pressure, no? Sa mga point A, B, D, E. Total, meron ka naman na sa C, hindi mo na need, no? So, let's compute, no? Alam natin, di ba, na ang una dito is, ang una mo rito is 14. Itatama siya ng isang beses sa may A. So, magiging 12 yung sa, ano mo, HA is 12, di ba? Sabay bawas, sa point B, mababawasan ulit siya. B is 10. Sabay HC mo is 8, di ba? Sabay HD is, kung 8 yan, edi mabawasan ng 2, magiging 6. Sabay yung 6, bawasan mo ulit ng 2 para makuha mo HE, magiging 4, di ba? So yan, meron na tayong mga total head, no, sa A, B, C, D, E. So ngayon meron tayong total head. Ang gagawin natin, no, ito yon. Sabay ito may 3 meters, 3 meters, 3 meters, 3 meters. Area lang nito. Tapos 'di ba ang height nito ay hindi natin alam. Ito yung height na 12 times gamma ng water sabay 10 times gamma ng water sabay ito is 7.848 ayan, no? Sabay ito is 6 times gamma ng water sabay, tama ba? Oh, tama. Sabay ito ay 4 times gamma ng water. So, pating kukunin area na ito. Kunin mo yung mga area ng trapezoid. Etong trapezoid na to, trapezoid na to, trapezoid na to, trapezoid na to. Ang una kasi kung ginawa ko rito, no, is, ang kinuha ko na, eto lang kinuha ko ng dalawa, yung dalawang dulo. Sabay makuha mo area niyan, hindi siya mag-equal sa 900, no? 800 something lang siya. Pero pag kinuha mo yung mga trapezoid na to, tagi-isang trapezoid, makukuha mo 900 sakto, no? So, kunin na natin, no? Area na ito, no? Diba yung gamma ng water is 9.81 lang naman. So, ang area niyan, no? Yung uplift pressure, no? Eh, no? Uplift force pala per unit length, no? Uplift force per unit length is equal sa total, ang area ng trapezoid, diba, is 0.5 times base 1 plus base 2 times height, no? Sa height natin, no, diba, 0.5, halimbawa sa 1, no, yung base 1 mo rito is ito. Ang height mo is 3 palagi, ito magiging height, no? Base, ito magiging, ito yung base 1, trapezoid ito base 2, diba? Nung unang trapezoid. Sabay ang height niya is 3. So, base 1, base 2, 12 gamma ng water plus 10 gamma ng water. Pwede mo pa palang i-factor out tong gamma ng water, no? So, pwede mo pa palang siyang i-factor out, no? So, pag pinactor out mo yan, magiging
0.5 gama ng water. 12 plus 10 sabay 3. Sabay lahat naman sila, 'di ba? Pare-pareha yan 3. So factor out mo to, tapos lahat sila may gama ng water. Factor out mo na rin tong gama ng water. Sabay itong 0.5. Factor out mo na rin kasi lahat naman may 0.5 yan. So, ang mangyayari 0.5 times 9.81 gama ng water in kilonewton per cubic, no? Times 3, sabay i-multiply mo siya sa saan? Sa mga height. Yung unang height ng trapezoid is 12 plus 10 plus anong next height ng trapezoid, no? Na 10 plus 8, no? Pinaktorot ko na rin muna yung gama ng water dito, no? Sabay is 8 plus 6 tapos plus 6 plus 4. Ayun na. Next, calculate na lang, no? 0.5 times 9.81 times 3 is what? So, ito ay 22 plus 18 plus 8 plus 6 is 14 plus 6 plus 4 is 10. Diba? Iwalasan. And 941.76 kilonewton per meter. Ba't siya naging kilonewton per meter? Kasi ito ay pressure, kPa, no? Sabay multiply mo siya sa length. So, kilonewton per meter squared times length. Magiging kilonewton per meter, di ba? So, yun. Kaya siya naging ganyan. So, ito naman, compute the seepage through the foundation. Ang seepage is equal sa Q, di ba? Is equal to K times eto, no, meron dito, tinanong ko dito sa sir, no, kung bakit baligtad, no, yung formula dito. Kasi ang formula dito, di ba, sa ginamit natin, nasa taas yung number of flow channel. Pero dito, nasa baba yung number of flow channel. Ilan ba number of flow channel natin dito? 4, di ba? Ayun, no. 1, 2, 3, 4. Sabay yung number of drop natin is 6. Ayun, no, sila ba? So, nasa baba yung number of flow channel. 4. Tinatanong ko pa sir, di pa siya nasagot, no? Ba't ganyan yung case dito? Para makuha tong 9, no? Na cubic meter per day. Sabay, ang number of drop, sabay times H. Yung H mo rito is yung ito, no? Again, no? Ba't ba tayo nagdagdag dito ng dalawa? Kasi, yung nasa ilalim niya ay ito, nasa ilalim yung dam. Yung pana ng dam natin is nakalubog pa ng 2 meter. No? Ang pressure dito at pressure dito sa ground is iba, no? Kaya nagdagdag tayo dyan ng 2. Yan. Ngayon, paano natin kukunin itong K? Itong K, no, parang Pythagorean mo lang yan. Kasi may X and K ka, ay X and Z ka, di ba? So, Pythagorean mo yon yung X and Z, no? 0.3 squared plus 0.4 squared, di ba? Ayun, no? Per day yan. Sabay, ang number of drops mo is 6. Multiply yan na. Sabay, ang H mo rito ay 12. All over number of flow mo is 4. Pag itinipe mo sa calco yan, square root, no? Square root of 0.3 squared plus 0.4 squared times 6 times 12 all over 4, di ba? 9 ang lalabas diyan. 9 cubic meter per day, di ba? Ang daloy pala ng tubig diyan is 9 cubic kada isang araw. Ang laki nun. Yun. So, for the next problem,
Ang next problem natin is ito, number 8. Constant to, no? Constant head, no? Laboratory test. Kasi sinabi naman na niya, no? Halata na. So, ang formula natin dito ay K is equal to QL over A HT. Diba? Ang Q mo dito is yung volume ng tubig, no, over time na nakuha, na-collect. And volume of water collected, no? 420 centimeter cubic. Sabay, ang L mo rito is yung length ng flow, no? 16 centimeter. Eh, nakikita naman na yun. Length of specimen ng soil, no? 16 centimeter. Sabay, ang A mo dito is yung area, no? Giniven, no? Area ng soil, no? Diameter ang given, so 9.6, no? So, ang A mo rito is area ng cylinder, no? Kasi diameter yan. Area ng circle pala, I mean, no? Pi over 4 times 9.6 squared, diba? Ayan na yun. Sabay, ang H mo rito is yung constant head difference, no? Ayun, no, na 50 cm. Sabay, meron kang time. Ang time mo rito is 4 minute. Convert mo na lang yun sa seconds, no? Para wala na problema. 4 times 60 seconds yan, no? So, ang 4 times, ayan na, meron na tayo, no? So, ang unang tanong is coefficient of permeability. K is equal to 420 cubic yan, no? Sabay 16 over area na pi over 4 times 9.6 squared. Sabay, may constant head na 50 times 40 times 60. Ay, 4 times 6 lang. Yan na. 420 times 16 all over pi over 4 times 9.6 squared times 50 times 4 times 60 equal siya sa same lang, diba? 7.74 times 10 raised to negative 3. Tama. Cube centimeter per second. Next, determine the discharge velocity in centimeter per second. Ito yung velocity, no, yung paglabas ng tubig, yung bilis, no. Ibang flow rate dito, no. So, velocity lang to. Darcy's law, no, gagamitin natin dito. Na Q is equal to AB. Ito yon, yung B, yung velocity, no. So, ang Q mo dito, no, pag may sinabing velocity, yung B yun. Pero pag yung mga yung ibang tanong, no, na ano ba yung example? Yung mga water supply, no, flow rate yun, no? Kung gaano kadaming tubig, mga ganong tanong, no? So, yun. So, yung Q pala natin, no, i-divide mo lang sa area. Ang Q mo is 420 all over yung area, no, na pi over 4 9.6 squared. Ayun yung B, diba? So, (9.6 squared). Uy, mali yan. Naka-centimeter naman.
discharge velocity. Ah, okay. Alam ko na. Gagamitin mo dito is yung K times ano, no? B is equals to IK, no? Ayan yun. Yung I mo dito is eto, no? Yung length of flow, no? Na 16 cm sabay yung kitchen head, yung constant head, no? Na 50 over K, 7.74 times 10 raised to negative 3. Ay, mali. Okay, ang ang L mo is 16. Sabay kayo mo 7.74 times 10 raised to negative 3. Yan. 7.74 times 10 raised to negative 3 times 50 over 16. Yan. Tama na siya. Yan. Gagamitin mo pala itong K, no? Sabay, para makuha naman sa seepage velocity, no, itong B na to is, may formula dyan, di ba? BS is equals to itong B, 0.02 po, no? All over sa porosity. Di ba may giniben dyan na void ratio? Ano bang porosity? No, 0.55 all over 1.55, di ba? So, answer divide 0.55 all over 1.55. Yan, para yan. 0.068 centimeter per second. Yan. Next, last na, no? Ito ay polling head test. May formula tayo rito, no? May natural log. Direct sub lang naman to, no? Coefficient of permeability pinapahanap. So, yun, may formula given. K is equal to Q. Ano yung Q mo dito? Ay, hindi. A mo. Ang A mo rito is yung area nung standpipe, no? Cross-sectional area ng standpipe. In this case, cylindrical, ay ano siya, no? Circle, no? Kasi giniban yung diameter. So, 5 over 4 sabay 6 mm and naka cm lahat. So, convert natin ito into cm, no? 0.6 squared sabay yung ano, length, no? Ng soil sample na 30 all over A, no? Yung area naman ng soil, no? Ito permeameter, no? Pi over 4 times 40 squared sabay yung T, yung duration ng test,
naka-minute naman to, so 12 na lang din gamitin natin. Sabay natural log ng h1 over h2. Ang initial is 92 all over, no, 85 equals to, eto is maka-cancel out na, no. So ang i-type na lang natin is 0.6, no, squared times 30 sabay 40 squared times 12 natural log na 92 over 85 equal siya sa pareha lang 4.45 times 10 is a negative 5 centimeter per minute. Yan. Sabay hydraulic gradient, no. Yung hydraulic gradient dito is, ano ba yung hydraulic gradient natin, no? Yung change in head, no? Yung difference ng head, no? So initial minus 85, no? All over nung length of flow na 30. So ang hydraulic gradient mo dyan is 92 minus 85 divide 30. Parehas lang, diba? 0.233. Sabay determine the rate of flow of water. Q na naman yan, no? Rate of flow of water. Q, A, K, I. Diba? May I tayo, may K tayong area natin. Alam naman na natin, ito lang din, no? Yung soil, no? Area ng cross-sectional area ng soil. So, Q is equals to pi over 4 40 squared sabay yung I na 0.233 sabay yung K na 4.45 times 10 raised to negative 5 equal to saan? Pi over 4 times 40 squared times 0.233 times 4.45 times 10 raised to negative 5. Pareha lang. 0.013 cubic meter centimeter per minute. Sabay seepage velocity, no? BS equals to B, no? Ano ba yung B natin? B is equals to IK. So pwede natin gamitin ito na lang, yung I and K. So 0.233 times 4.45 times 10 raised to negative 5 all over sa porosity na 0.25. So buray na lang natin dito yung area. Answer divide 0.25. Yun, pareha lang. 4.14 times 10 raised to malito. Bakit ano? Walang minus dot negative 5 yan, no? Nasa correction ni sir. Centimeter per second. Yun. Thank you.